Kwentong Bayan. Magandang araw mga kabayan, update lang, almost half na ng stocks natin ang paubos na. Sana yung ibang nag-message makahabol kasi yung iba magagalit na naman sa akin na ubusan sila ng stocks eh. Ito pala ang available natin. Syempre yung pinakasikat, 12 plus 1 Dragon Mantra Bracelet, Anti-Stress and Good Luck. Next, Spiritual Bracelet Marahuyo for protection. Next, Spiritual Bracelet Kandili, pampaswerte sa career at negosyo. Next, Spiritual Bracelet Gunita para sa kalusugan. At syempre, para naman sa mga ayaw ng bracelet, narito ang Spiritual Necklace, Tubig ng Banahaw, for cleansing ng katawan, for cleansing ng tahanan at para sa proteksyon, at para naman sa mga gusto ng medalyon. Gabay medalyon, anong bisa, Pathfinder. Gabay pangkalahatan sa buhay, ikaw mismong tutuklas kung anong uri ng gabay ang mapapasayo. At syempre hindi mawawala ang lana kontra aswang, ito yung kumukulo. More information about sa lana sa dulo ng video. Para sa mga interesado, nariyan ang link ng Facebook page sa comment section at nariyan din ang link ng ating Shopee. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Glenn. Taong 1982. Capiz. Gino, matagal pa ba yan? Gagabihin na tayo sa daan eh. Sabi ko naman sa'yo, dapat yung sasakyan na lang namin ang dinala natin. Hindi na sana tayo nagkaaberya. Tignan mo nga oh, ang dilim-dilim na. Wika ni Glenn. Edad 22 anyos. Kasalukuyang nasa biyahe ang magkakaklase para sa camping trip sa isang kakahuyang nasasakop ng lugar ng Capiz. Saglit lang naman to eh. Huwag kayong mainip. Pinatignan ko naman to kay Mang Dan kanina bago umalis sa bahay. Ayos naman to eh. Akala ko talaga maayos. Yun pala aayusin. Teka lang ha. Malapit na to. Tugon ni Gino. Edad 21 at matalik na kaibigan ni Glenn. Simula elementarya, magkasama na silang dalawa. Matagal pa ba, Gino? Nakakatakot na dito eh. Baka mamaya, may lumabas na lang dyan naman durukot. Dapat talaga eh, hindi na ako sumama. Kayo kasi, ang kukulit nyo. Ayan tuloy, nadamay pa ako sa kamalasan nyo. Ay. Wika ni Ingrid, isa sa mga kamag-aral nilang babae. Pilit itong sinama nila Gino dahil may mga kamag-anak ito sa lugar na pupuntahan. At isa pa hindi sa kanila sasama si Janice. Tama si Ingrid. Nakakatakot dito oh. Saan naman eh, maayos na yan na makaalis na tayo dito. Iba ang pakiramdam ko eh. Dagdag ni Janice. Bakit? Umaanda na naman ba yung pagka-espiritista mo, Janice? Huwag ka namang manakot oh. Kita mo lang kabado na ako eh. Ano ba kasing problema, Gino? Wika ni Ingrid. Habang nagtatalo ang magkakaibigan, bigla silang nakaramdam ng malakas na bugso ng hangin. Kasabay ng tila pagdaan ng anino at bigla na lang nawala sa sinag ng buwan. Gino, nakita mo ba yun? Napakalaking paniki naman yata nun. Wala pa ba yan? Tara na. Pagmamadali ni Glenn. Mabilis namang pumasok ang dalawa sa sasakyan. Pero nang subukan niyang patakbuhin, ayaw pa rin umanda. Kahit ilang beses subukan ay wala pa ding nangyayari. Glenn, mukhang kailangan natin ng kaunting tulak. Bilisan mo na.
Wika ni Gino. Kahit natatakot ay walang nagawa si Glenn. Bukod kay Gino, siya lang ang lalaki sa magkakaibigan. Pero hindi ito magawang maitulak ni Glenn. Hanggang sa lumabas si Janice para tumulong, habang si Ingrid naman, tila sinusumpong na ng hika sa sobrang takot. Glenn, tulungan na kita. Mukhang hindi paniki yung nakita mo eh. Bilisan mo na, dali. Wika ni Janice. Hindi nagtagal. Umandar na din ang sasakyan. Kaso ang problema, may papalapit sa kanilang manananggal. Sumigaw si Glenn na papasukin si Janice. Nang makapasok ito, mas binilisan ni Glenn ang takbo papunta sa sasakyan. Gino, bilisan mo. May aswang sa likod oh. Wika ni Glenn. Pinatakbo na mabilis ni Gino ang sasakyan. Habang nakikita sa salamin ang nilalang, pilit itong humahabol sa kanila. Mapagsik at nakakatakot ang itsura ng nilalang na putol ang katawan. Nagdadasal naman ang magkakaibigan na sana wag huminto ang sasakyan. Dahil sa oras na mangyari iyon, baka ito na ang kanilang katapusan. Ingrid, kumalma ka. Baka anong mangyari sa'yo niyan eh. Huminga ka ng malalim. Dahan-dahan. Wika ni Janice. Pilit nitong pinapakalma si Ingrid na hirap ng huminga ng mga oras na ito. Mabuti na lang, nagawa nilang makalampas sa daang yon. Napunta sila sa kalsadang may iilan ng sasakyan na dumadaan. Doon lang nawala ang manananggal na humahabol. Wala na yata. Ay, salamat. Akala ko katapusan na natin kanina eh. Grabe, nakakatakot pala talaga yung itsura ng aswang. Gino, wag na tayong dadaan doon sa tinatawag mong shortcut ha. Imbis na mapadali ang daan eh, buhay natin ang mapapadali. Wika ni Glenn habang naghahabol ng hininga. Malay ko bang masisiraan tayo? Tsaka hindi ko naman inaasahan na may aswang doon eh. Magpasalamat na nga lang kayo. Magaling ako magmaneho eh. Teka Ingrid, ayos ka na ba? Tanong ni Gino. Nakita niyang namumutla na ang dalaga. Subalit nang makuha naman ni Janice ang gamot, unti-unti nang bumuti ang lagay ni Ingrid. Ilang saglit pa, sumapit na ang bukang liwayway. Teka, malayo pa ba tayo Gino? Nangangalay na ako sa kakaupo eh. Tsaka nagugutom na ako dahil sa humabol sa atin. Sana naman eh walang ganun sa pupuntahan natin oh. Ingrid, total may kamag-anak ka naman doon. Meron bang aswang sa lugar nyo? Tanong ni Glenn. Ang dami mo namang tanong Glenn. Isa-isa lang. Tsaka ikaw naman ang pumili ng lugar natin eh. Isa pa, andito na tayo. Sayang naman ang biyahe natin. Wika ni Gino. Alas 7 na nang makarating sila sa lugar nila Ingrid. Masarap ang simoy ng hangin. Amoy mula doon ng karagatan. Ay, sa wakas, nakarating din. Tara na. Ipapakilala ko kayo sa mga kamag-anak ko. Janice, halika, samahan mo ko. Wika ni Ingrid. Ipinarada lang ni Gino ng maayos ang sasakyan at sumunod na sa mga kaibigan. Malawak ang tahanan ng kamag-anak ni Ingrid. Payak pero maganda ang disenyo. Abay, tignan mo nga naman. Andito ang maganda kong pamangkin. Kamusta ka na, iha? Tanong ni Tia Pasita. Mano po, Tia? Ayos naman po ako. Mga kaibigan ko nga po pala. Tugon ni Ingrid. Ano bang pakay niya dito, iha? Ang tagal na mula nung huli tayong nagkita eh. Wika ng tiyahin. Nagkayayaan lang po kaming gumala. Eh dito po namin naisipang pumunta eh.
Total, maganda naman ang kakahuyan dito. Tsaka sakto po yan sa hilig ng mga kasamahan ko. Tugon ni Ingrid. Matapos maipakilala isa-isa ang mga kasama, kaagad naman silang pinaghanda na makakain ng tiyahin. Habang sila naman, nasa sala at nagpapahinga. Presko ang hangin at puro puno lang ang makikita sa labas. Mag-isa lang ba ang tiyahin mo dito? Ang laki ng bahay niya eh. Tsaka ganito ang magandang bakasyonan. Walang kalapit na bahay. Walang maiingay. Wika ni Glenn. Mas lalo kapag napunta kayo sa gubat, mabibingi kayo sa katahimikan. Wika ng lalaki na nasa pintuan. Magandang araw po, Tiyo. Mga kaibigan ko po. Mukhang pumayat po kayo ah. Wika ni Ingrid kasabay ng pagmano. Tumayo din naman ang mga kasamahan at nagmano kay Tio Conrado. Kaagad nilang napansin na may katangkaran ng tiyuhin. Ay nako, yung tiyuhin mo kasi. Ewan ko ba kung anong pauso. Panay gulay na lang ang kinakain. Ayaw nang tumikim ng karne kahit ihain ko sa harapan niya. Nagbabagong buhay na daw siya eh. Wika ni Tia Pasita. Makikita ang pagtataka sa mukha nila Glenn sa sinabi ng tiyahin. Pero bigla namang nilihis ni Ingrid ang usapan. Nagtanong ito tungkol sa ilog na naroon malapit sa kanila. Kung maganda pa din bang paliguan. Abay oo naman iha. Tulad pa din ng dati. Malinis at napakasarap paliguan. Medyo bihira na nga lang din kami magawi doon. Wala nang pumunta ng syudad ng pinsan mo. Alangan namang dalawa lang kami ng tiyuhin mo. Matanda na kami para maglibang. Ang mabuti pa, eto, halina kayo at kumain na muna. Imbita ng tiyahin. Uy, adobo. Sakto. Kagabi pa ako nagugutom eh. Di na po ako mahihiya ah. Glenn, Janice, tara na kumain na kayo. Wika ni Gino. Nagmamadali na itong maupo sa hapak. Sabik ng matikman ang mainit na adobo ni Tia Pasita. Habang si Janice naman, tila wala sa kondisyon na kumain. Kaya nagpahinga na lamang ito. Nakalimutan ng mga kasama na hindi talaga kumakain ng baboy ang dalaga. Isda lang ang paborito. O siya, maiwan ko na muna kayo. Mamaya Ingrid, kapag may oras kayo puntahan mo ko doon sa may nyogan. Ikukuha ko kayo ng buko. Wika ni Tio Coronado habang papalabas ng tahanan. Sarap na sarap ang magkakaibigan sa kinakain. Habang si Tia Pasita naman, nakatayo lang sa gilid at pinagmamasdan sila. Pilit pa nitong hinihikayat si Janice na tikman man lang ang luto. Naroon lang ito sa sala at nakahiga sa isang pahabang upuan. Natapos na lang kumain ang mga kaibigan. Hindi pa rin gumagalaw sa pwesto ang dalaga. Matamlay at nahihiya itong magsabi na nagugutom siya. Sa oras na sabihin niyang ayaw niya ng adobo, baka ano pang isipin ni Tia Pasita. Nang ilabas naman ang tiyahin ng kakanin, nabuhayan si Janice. Isa sa mga hilig ng dalaga ang matatamis na pagkain. Oh, kain lang kayo ng kain. Marami pa niyan sa kusina. Hindi naman namin alam na pupunta kasi kayo dito. Kung alam sana namin, nakapaghanda kami ng mga lulutuin para sa inyo. Hayaan nyo. Mamayang gabi ipaghahanda ko kayo na masarap na nilaga. Wika ni Tia Pasita. Habang kumakain ng panghimagas, may natanaw si Glenn na isang matandang naglalakad. Papadaan sa bahay at nakatingin sa kanila.
Tia Pasita, may bisita po yata kayong paparating oh. Wika ni Glenn. Pero ayon naman sa tiyahin, hindi niya ito bisita. Ang matandang nasa labas ay si Aling Basyon, ang nangongolekta ng kaning baboy sa lugar. Matanda na ito at mabagal kumilos. Nilabas naman ni Tia Pasita ang matanda para iabot ang kaning baboy. May mga bisita ka pala, Pasita. Ang babata at ang gaganda ng kutes. Ang babango pa nila. Wika ni Aling Basyon, kasabay ng nakakalokong pagtawa. Aling Basyon, mga pamangking ko po sila. Kaya wag nyo nang pagkainteresahan. Binibisita lang naman nila kami dito eh. Tugon ni Tia Pasita. Napatingin naman si Glenn kay Ingrid. Nagtataka ito sa sinabi ng matanda. Pero maging ang dalaga, wala ding alam sa sinasabi ni Aling Basyon. Nakita nilang nakatitig sa kanila ang matanda, lalong-lalo na kay Janice. Pero nang maibigay naman ni Tia Pasita ang kailangan na matanda, kaagad din naman itong umalis sa lugar. Tia, parang hindi ko po nakikilala yung matanda. Hindi naman niya nagpunta dito noong nagbabaksyon ako eh. Ano pong ibig niyong sabihin na wag kaming pagkainteresan? Tanong ni Ingrid. Ganon ba? Talagang hindi mo siya makikilala. Bagong lipat lang yun dito sa baryo natin. 1 taon na ang nakalilipas. Kamag-anak yan ng isa sa mga taga rito. Pero ang sabi-sabi, may kakaibang hilig daw ang matanda. Kaya iwas ang mga kabataan sa kanya. Tugon ni Tia Pasita. Anong kakaibang hilig po ba, Tia? Tanong ni Gino. Ang sabi ng mga taga dito, isang beses ay nakita nila yung kumakain ng hilaw na karne sa bahay nila. Hindi ko lang alam kung totoo. Alam nyo naman ng mga chismis. Pero may isang beses na naabutan niya na may kinakaladkad na bata. Ang mabuti nakita nung kapitbahay. Ang dahilan naman ng mga kamag-anak nag-uulyanin na at magpasensyahan na lang. Pero duda kami. Tingin namin, may saaswang yang matanda. Maalala ko nga pala, iwasan nyo na lang siya kung sakaling makita nyo sa labas. Wala ding magandang dulot kung makikipag-usap kayo sa kanya. Baka mausog pa kayo Paliwanag ni Tia Pasita. Dagdag na matanda, kahit ayaw manila, naglalaan talaga sila ng mga kaning baboy na ibibigay dito para wag silang paginitan. Kung totoong aswang matanda, baka daw sila ang pagdiskitahan kung wala silang maibibigay. Maalala ko lang po pala, Tia. Kanina nung nasa biyahe po kami, hinabol kami ng manananggal Nasiraan po kami doon sa isang parte ng shortcut na dinaanan namin. Akala namin hindi na kami makakarating dito. Totoo po bang bawang at asin ang pangontra sa kanila? Tanong ni Glenn. Abay, bakit ngayon nyo lang naikwento? Mabuti at hindi kayo napano doon. Sa pagkakaalam ko, yun nga ang mga pangontra. Pero hindi ko din talaga masabi kung epektibo. Hindi pa naman ako nakakakita ng aswang Pero mainam na din na lagi kayong may dalang bawang at asin. Kung sakali lang. O siya, tama na yung mga kwentong aswang. Pupunta pa ako ng palengke. Maiwan ko na kayo muna dito ha. Ingrid, ikaw na munang bahala sa mga bisita mo. Yung bili ng tsuhin mo, baka inaantay kayo nun sa nyogan. Puntahan nyo na maya-maya. Bili ni Tia Pasita. Maya-maya pa, umalis na ang matanda. Habang si Glenn naman, nagaya ng puntahan si Tio Conrado.
Makalipas ang ilang minuto. Grabe, ang daming nyug dito. Sa kanila ba lahat to? Kaya pala malaki ang bahay nila. Sa pagkakaalam ko malaki din ang kita sa nyug at pagkukopra, di ba? Wika ni Glenn. Pero nang makarating sila sa lugar, wala na doon si Tio Coronado. Ang naroon lang ay mga buko na nakaipon. At ito ang tinabi ni Tio Coronado para sa kanila. Gamit ang dalang itak, sinubukan nilang buksan ito isa-isa. Bagamat palyado sa paggamit ng itak si Glenn, buong sikap pa rin niyang sinubukang magbukas ng buko. Ginaya lang niya kung papaano ito ginagawa ng mga tindero sa syudad. Ang sarap naman ng sariwang sabaw nito. Tara Janice, tikman mo to. Wika ni Gino, sabay abot ng buko sa dalaga. Nalibang naman ang apat na magkakaibigan sa pagkain hanggang sa makarinig sila ng mga pagsitsit sa kakawian. Napatingin pa ito sa paligid pero wala namang tao. Sa pag-aakala na maaaring hayop lang sa kagubatan ang narinig, nagpatuloy lang sila sa pag-uusap hanggang sa muli silang makarinig ng mga pagsitsit. Mas malakas na ito at tila papalapit sa kanila. Kaagad hinawakan ni Glenn ang itak. Pumulot naman ang kahoy na pamalo si Gino. Sino nandyan? Lumabas ka na. Hindi kami natatakot sa mga biro mo Ang mabuti pa, umalis ka na. Kundi tatagain kita. Banta ni Glenn. Pero walang sino man na lumabas mula sa mga damuhan kung saan nila narinig ang mga pagsitsit. Dito lang kayo Janice Titignan ko lang. Wika ni Glenn. Marahan itong naglakad papunta sa pinagmumulan ng tunog. Natitiyak niya na may nagtatago sa likod ng damuhan. Pero nang hawiin niya ang mga damo, nagulat si Glenn nang makita ang baboy ramo. Hinabol nito si Glenn kaya kumaripas na ng takbo pabalik sa mga kasamahan. Pinagbabato nila Gino ang mga balat at pinagkainan nila ng buko sa baboy. Tuloy-tuloy sila sa paghagis ng mga kung ano-ano hanggang sa natamaan sa ulo ang baboy ramo. Dahil sa lakas, nagpasuray-suray pa ang hayop at nagkaroon ng pagkakataon si Glenn na tagayin ito. Tinamaan niya ang baboy ramo ng 2 beses sa may ulo at katawan bago ito tumakas papasuot sa damuhan. Ayos. Tara, buli natin. Masarap yung gawing ulam, di ba? Gusto kong makatikim ng baboy ramo Wika ni Glenn. Lumakas ang loob nito nang magawa niyang tagain ng hayop. Pakiramdam niya, kayang-kaya niya itong patayin. Pero pinigilan naman siya nila Gino. Baka kung mapano pa sila kapag hinabol nito. Nagpasya na lang ang magkakaibigan na bitbitin ng ilang buko na naroon para iuwi na lang sa bahay nila Tia Pasita. Hanggang sa mga oras na yon, wala pa din si Tio Coronado sa Nyogan. Grabe naman yung ginawa mo dun sa baboy. Kawawa naman Sa tingin nyo, ayos lang kaya yun? Mabubuhay pa ba yung baboy? Tanong ni Janice. Malalim ang mga sugat na natamo nito mula sa pagtaga ni Glenn. Dagdag pa ang mga pinsalang natamo sa mga pagbato nila. Pero wala silang pagpipilian. Kaysa naman sila ang masaktan dahil sa pag-atake nito. Pagsapit ng dapit hapon. Ingrid, malayo ba dito yung palengke? Mukhang natagalan si Tia Pasita. Ano nang gagawin natin dito? Pati nga si Tio wala pa din. Tanong ni Gino na tila naiinip. Naubos na nila ang buko at ngayon, tila muli na naman silang nakaramdam ng pagkagutom. May natira ba kayang adobo? Nagugutom na naman ako Ang mabuti pa, tignan na muna natin sa kusina. Aya ni Glenn.
Kaagad naman pumunta sila Gino sa kusina at naghanap ng makakain. Nakita naman nilang madami pang kakanin at adobo. Kaya naisipan nilang initin muna ito. Teka, wala na tayong bawang at asin eh. Gusto ko pa naman sanang timplahan pa. Medyo natatabangan kasi ako kanina eh. Wika ni Gino. Sige na pre, initin mo na lang yan. Baka naubusan na sila Tia Pasita. Kita mo nga nasa palengke pa eh. Tsaka masarap naman, di ba? Bilisan mo na, nagugutom na ako eh. Wika ni Glenn. Bigla namang mula sa kwentuhan, napatayo ang magkaibigan na makarinig ng pagtili. Nagmumula ito sa sala. Tinig ni Janice at Ingrid. Sa labis na pag-aalala, napatakbo ang dalawang binata para alamin ang nangyari. Pagdating sa sala, maging sila ay natigilan. Nakatingin ang dalawang dalaga sa bintana. Nakita nila si Aling Basyon sa labas ng tahanan. Nakatitig at nakangiti ng nakakaloko. Magandang gabi mga bata. Nariyan ba si Pasita? May itatanong lang sana ako sa kanya eh. Tanong ni Aling Basyon. Wala po si Tia dito. Bumalik na lang po kayo bukas. Gabi na din po eh. Tugon ni Glenn. Maaari niyo ba akong papasukin? Diyan ko na lang sana hihintayin si Pasita. Sige na mga bata. Pamimilit ng Ali. Mas lalong natakot ang magkakaibigan sa narinig. Hindi sila makapagsalita at nanatili lang sila na nakatingin sa Ali. Abay, may pagkabastos pala kayo eh, no? Hindi ba kayo tinuruan ng mabuting asal ng mga magulang niyo? Sigaw ng Ali. Galit na ang itsura ni Aling Basyon. Nagngingit-ngit na ang mga ngipin sa sobrang inis. Ang pinagtataka pa ni Glenn ng mga oras na yon. Sa pagkakaalala niya, napakahina ng matanda kaninang umaga. Pero ngayong gabi, tila napakalakas at liksi nito. Mabuti na lang maya-maya pa. Dumating na si Tia Pasita. Ingrid Iha, pakibuksan naman ang pinto at mabigat itong dala ko. Wika ni Tia Pasita. Doon lang sila nakahinga ng maluwag. Sa wakas ay naroon na ang tiyahin. Tia, si Aling Basyon po galing dito. Hinahanap po kayo eh. May itatanong daw po sa inyo. Nagpupumilit pa nga pong pumasok eh. Pero ang nakakapagtaka po, bukas naman ang pinto. Pero parang ayaw naman niyang pumasok. Wika ni Ingrid. Ayaw naman sa tiyahin. Tama lang na hindi sila lumabas at naghintay lang sa loob ng tahanan. Naitanong naman ni Ingrid kung nasaan na ang tiyuhin. Simula magpaalam kaninang umaga hindi pa ito bumabalik. Kaagad namang dumiretso sa kusina si Tia Pasita para magluto ng nilaga, maging ng gulay para sa asawa. Sumapit na lang ang 10:00 ng gabi. Wala pa rin si Tio Coronado. Hindi alam ni Tia Pasita kung saan ito nagpunta. Basta ang alam niya nanguha ito ng buko. Pero ayon naman kila Glenn, hindi nila naabutan si Tio Coronado sa Nyogan. Ang naroon lang sa lugar ay yung baboy ramong papasugod sa kanila. Hay nako, ano na bang nangyari dyan sa tiyuhin mo, Ingrid? Hindi naman yung ginagabi ng ganito sa kakahuyan. Ano na naman kayang ginawa ni Tio Coronado mo? Ang mabuti pa siguro, puntahan ko na sila kapitan para magpatulong sa paghahanap. Ito ang unang beses na ginabi ang tiyo mo sa labas. Nag-aalala na ako sa kanya. Wika ni Tia Pasita. Sinamahan naman ng 4 ang ginang papunta sa kapitan. Kaagad namang pinaliwanag ni Tia Pasita ang sitwasyon. Wala din ito sa koprahan. Wala din sa mga kapitbahay na madalas nitong kainuman.
Gusto sana ng kapitan na bukas na lang hanapin at baka nasabit lang ito kung saan. Pero nagpumilit si Tia Pasita na hanapin na ang asawa. Kasama ang ilang tanod, sinuyod nila ang kakawihan. Sumama na din sila Glenn at Gino, habang sila Tia Pasita naman at dalawang dalaga naiwan sa tahanan. Gamit ang sulo, marahan nilang sinuyod ang kakawihan. Hoy, kayong dalawa. Huwag kayong hihiwalay sa akin. Baka pati kayo mawala. Madagdagan pa ang hahanapin namin. Saan niyo ba uling nakita si Coronado? Tanong ng kapitan. Sa bahay lang po kanina umaga. Ang sabi niya maunguha lang siya ng buko. Pero wala naman po siya nung pumunta kami. Tugon ni Glenn. Kapitan, hindi po ba delikadong gumala sa gubat ng ganitong oras? Kanina lang po inatake kami ng baboy ramo dito. Nataga pa nga po yun ni Glenn Tsaka, bakit naman dito pupunta si Tio Coronado? Tanong ni Gino. Huwag kayo mag-alala sa baboy ramo. Takot ang mga yun sa apoy ng sulo hindi ko din alam. Ang alam ko, matatakotin si Coronado sa gubat. Kaya nga nagtataka ako na pumunta siya dito Baka naman nasa inuman lang. Kaso talagang mapilit si Pasita Maya-maya, babalik din tayo sa bahay nila. Huwag lang kayong lalayo Mabilis makaligaw ang gubat sa mga dayo. Tugon ng kapitan. Pero matapos magsalita, hindi napansin na magkaibigan na pababa na pala ang daanan. Nagkamali ng hakbang si Gino at nadulas. Napakapit ito kay Glenn kaya sabay silang bumulusok pa ibaba. Mabuti na lang, konting galos lang ang nakuha ng dalawa. Subalit ang problema, hindi nila alam kung paano makakabalik sa mga kasamahan. Ayos ka lang ba, Gino? Aray! Tanong ni Glenn. Hanggang sa napansin niya na may nakabaon pala na sanga sa braso. Dahil sa gulat nabunot niya ito at sumirit ang dugo. Tinatanong mo ko ikaw ang hindi maayos Tara na nga, maghanap na lang tayo ng daan paakyat. Mukhang imposible na madaanan natin yung pinanggalingan natin. Napakatarik Isa pa, wala tayong dalang pang-ilaw. Tugon ni Gino. Umaasa lang sila sa sinag ng buwan para makita ang daanan. Nag-umpisa nang maglakad ang magkaibigan. Hanggang sa marinig nila ang boses ng mga kasamahan na hinahanap sila. Subalit wala silang makita na liwanag mula sa sulo. Gino, naiinig mo ba yun? May hilog Natatandaan mo ba yung sabi nila Tia Pasita? Baka yun yung paliguan na nasa kwento nila. Bakit kaya hindi tayo pumunta doon? Baka doon din ang punta nila kapitan. Mungkahi ni Glenn. Pero habang tumatagal, nanghihina na si Glenn. Patuloy pa din sa pagdugo ang sugat. Kung hindi ito maaagapan, maaaring maging malubha ang lagay ng binata. Nang marating nila ang tabing ilog, nabawasan ang pag-aalala ng dalawa. Mas maliwanag ng kaunti doon at kaunti lang ang mga puno. Marahang hinugasan ni Glenn ang sugat, habang si Gino naman naghahanap ng patpat na magagamit bilang sandata kung sakaling may umatake na baboy ramo. Sa tingin mo, Glenn, hinahanap pa kaya tayo nila kapitan? Hindi pa naman tayo nakakalayo masyado, di ba? Baka naman kaya natin makalabas kahit wala sila. Ano, subukan natin? Tanong ni Gino. Halos hindi na makatugon si Glenn. Nangihina na ito at hindi nakakayanin pang maglakad na malayo. Lalo pat walang kasiguraduhan ang daanan. Gusto sana ng binata na ireserba ang lakas sa oras na matagpuan na sila ng pangkat ng kapitan. Pero lumipas pa ang isang oras. Nagsimula na silang mag-isip na wala ng tulong na dadating. Nawala na ang pagsigaw sa paligid. Tanging kuliglig at mga palaka na lang ang maririnig.
Walang ano-ano eh. Bigla silang nakarinig ng pagsitsit. Alam nilang hindi yon ang mga tauhan ng kapitan dahil medyo weirdo ang paraan. Tila mabagal at madiin. Gino, maganda ka. Mukhang hindi lang tayo ang nandito eh. Wika ni Glenn. Tingin mo ba, Glenn? Sino kaya yan? Ganyan din yung nangyari sa ating kanina sa Nyogan eh. Mukhang andito na naman yung baboy damo. Hindi normal na hayop ang nakita natin kanina, Glenn. Tugon ni Gino. Namutla ang dalawa. Hindi baboy ramo ang bumungad sa harapan nila. Naroon si Aling Basyon. Gumagapang papalapit sa kanila. Walang damit at tila tinubuan ng kung anong makapal na buhok. Gino, mauna ka na. Iwan mo na ako dito. Pareho tayong mapapahama kapag naabutan niya tayo eh. Humingi ka ng tulong. Bilisan mo. Wika ni Glenn. Sa kalagayan niya, alam niyang magiging pabigat lang siya kung sabay silang tatakbo para kahit isa sa kanila ay maging ligtas. Pero nagmatigas si Gino. Imbes na tumakas, pumulot pa ito ng mahabang pamalo. Humarang ito sa harapan ni Glenn at buong lakas na winasiwas ang kahoy. Natamaan naman niya ang ale. Sinong mag-aakala na dito kayo makikita? Mga masasarap na karne. Sariwang sariwa. Hindi na kayo makakaalis pa sa gubat na to. Lalo pat alam nyo na ang tunay kong pagkatao. Wika ni Aling Basyon. Muling sumugod ang nilalang. Hanggang sa may tumamang bato sa ulo ni Aling Basyon. Sa kabila ng panghihina at pagkaubos ng dugo, pilit pa ring tumutulong si Glenn. Pero napakalakas ni Aling Basyon. Umaangil ito at tila hindi man lang iniinda ang bawat tama ng mga bato. Nagawa pa nitong atakihin si Gino at napatumba. Ngayon, napaibabawan nito ang binata habang naglalaway. Glenn, pagkakataon mo na makalayo. Umalis ka na dito. Pipigilan ko siya hanggat kaya ko. Bilisan mo na. Wika ni Gino. Wala nang magawa si Glenn. Dalawa lang ang pagpipilian niya. Ang tumakas o tulungan si Gino. Pero hindi kaya ng binata na pabayaan ang matalik na kaibigan. Kaya imbes na tumakas, buong lakas siyang sumugod at nanidiri man. Sinakal niya ang aswang para makaalis si Gino. Gino, bilisan mo. Kunin mo yung pamalo. Patamaan mo sa ulo. Wika ni Glenn. Gamit ang buong lakas, hindi niya pinakawalan ng aswang kahit anong mangyari. Kumuha naman ng malaking bato si Gino. Buong lakas na pinukpok sa ulo ng matanda. Kaagad namang nawalan ng malay si Aling Basyon. Dahil sa takot ng dalawa na magising ang ale, tinapon nila sa ilog ang aswang at tinayaang anurin. Pinagmamasdan lang nila ito habang marahang papalayo sa kanila. Ano, Glenn? Kaya mo pang gumalaw? Ayoko nang magtagal dito. Baka kung anong nilalang na naman yung dumating dito eh. Wika ni Gino. Hanggang sa tumaas ang balahibo ng dalawa, muli silang nakarinig ng pagsitsit. Pero nakahinga sila ng maluwag nang makita ang kapitan. Mabuti naman at nahanap namin kayo. Akala ko eh, kung napaano na kayo. Ano ba yung mga narinig namin sigawan dito? May kaaway ba kayo? Tanong ng kapitan. Wala ho yun. May baboy ramo lang na sumugod sa amin. Pero wala na po. Pinaanod na namin sa ilog. Palusot ni Gino. Nag-aalala sila na baka hindi maniwala ang mga ito kapag sinabi nilang aswang si Aling Basyon at ito ang sumugod sa kanila. O kaya naman, mapaghinalaan silang mamamatay tao sa oras na makita ang katawan ni Aling Basyon
Niyaya na silang umuwi ng kapitan, pero hindi pa rin nila natagpuan si Tio Coronado. Iniisip nila kung anong sasabihin at magiging reaksyon ni Tia Pasita kapag nalamang wala pa din ang asawa. Nang makarating sa tinutuluyan. Magandang gabi, Pasita. Wala talaga kaming nakita eh. Susubukan na lang namin bukas. Isa pa, kamuntikan na mga aksidente mga binatang to. Sobrang delikado sa gubat. Lalo pat madilim. Bukas na bukas, hahanapin natin ang asawa mo. Wika ng kapitan. Magkahalong lungkot at inis ang makikita sa itsura ni Tia Pasita. Nais na nitong magwala, pero pinipigilan lang ang sarili. Nang sumunod na araw, maagang dumating ang mga tao ng kapitan sa tahanan ni Tia Pasita. Walang tulog ang magkakaibigan. Maging ang tiyahin walang tigil sa pag-iyak. Ang bakasyong plano ng apat nauwi sa trahedya. Wala pa din si Tio Coronado. Sinubukan muli nila Glenn na maghanap. Pero maging sa kabayanan, naitanong na nila ito subalit walang nakakaalam at walang nakapansin dito. 2 araw pa ang lumipas. Maging ang mga kapulisan, tumulong na mas mapabilis ang paghahanap. Pero makalipas ang 1 linggo, habang pabalik sila Glenn galing sa palengke, nakita nilang naglalakad papasok ng tahanan si Tio Coronado. Nagmamadali namang naglakad ang magkaibigan. Hindi sila nagkamali. Naroon si Tio Coronado at tila gutom na gutom. Akala ko hindi na ako makakatakas eh. May biglang pumukpok sa ulo ko eh. Pagkagising ko, nasa kulungan na ako sa gubat. Hindi ko nakilala kung sinong may gawa eh. Pero ilang araw akong naroon. Ang nakakapagtaka lang, hindi na ako binalikan ng nagdala sa akin. Paliwanag ni Tio Coronado. Nagpatuloy lang ito sa pagkukwento. Dagdag pa ng tiyuhin. Sa loob ng ilang araw, wala siyang kinain o ininom. Hanggang sa maisip niya na hukayin ang lupa gamit ang kamay para makatakas. Pero hindi kumbinsido si Glenn. Wala naman siyang makita na bakas ng paghihirap sa mga kamay nito. Iniisip ng binata na baka may pinuntahan ng matanda at ayaw lang mabuking ng asawa. Pero ayaw naman niyang sirain ang kasiyahan ni Tia Pasita sa pagbalik ng asawa. Gino, ikaw ba? Naniniwala ka ba sa sinabi ni Tio Coronado? Ilang beses tayong gumala sa gubat kasama sila kapitan. Wala naman tayong nakita na kahit ano. Tanong ni Glenn. Hindi din Glenn eh. Tsaka ito pa, bakit ayaw niyang ituro kila kapitan kung saan siya kinulong? Mamaya, may iba pa palang dinukot at kinulong doon. Kahina-hinala talaga. Tugon ni Gino. Nag-umpisa nang magduda ang magkaibigan. Isang gabi, naisipan nilang magmatsyag sa lugar. Tila may kakaiba kay Tio Coronado simula nang bumalik ito. Hindi sinasadya na magkaibigan na makita na ginagamot ito ni Tia Pasita. May mga sugat ito sa likuran. Tila mga hiwa ng matalas na bagay. Naalala nila Glenn yung baboy Ramon na sumugod sa kanila. Parehas ito sa pwesto kung saan niya nataga ang hayop. Buong pag-aakala nila, si Aling Basyon at yung baboy Ramo ay iisa. Pero sa buong engkwentro kay Aling Basyon, hindi naman ito nag-anyong baboy Ramo. Bukod dito, wala ding sugat sa likuran ng ali. Dito na nila napagtagpi-tagpi ang mga pangyayari. Nag-umpisang mawala si Tio Coronado matapos ang pag-atake ng baboy Ramo sa kanila. Maaaring nagpagaling lang muna ito ng mga natamong sugat. Napatanong si Glenn sa sarili, kung aswang si Tio Coronado, maaaring aswang din si Tia Pasita.
Kaagad bumalik sila Glenn at Gino sa kwarto. Ginising nila si Janice at Ingrid. Gising. Aalis tayo ngayong gabi. Delikado tayo dito. Ingrid, may alam ka ba sa pagkatao ng tiyuhin mo at ni Tia Pasita? Tanong ni Glenn. Ha? Bakit? Ang alam ko lang, kapatid si Tia Pasita ng kinikilala kong nanay. Tsaka, ano bang nangyayari? Tanong ni Ingrid. Doon lang nila naalaman na hindi pala sila totoong kamag-anak ni Ingrid. Kaagad namang pinaliwanag ni Glenn at Gino ang mga natuklasan. Dahil sa nerbiyos, muling sinumpong ng hika si Ingrid. Habang si Glenn naman, nakikiramdam kung tulog na ba ang mag-asawa. Nang makumpirmang tulog na si Tio Coronado at Tia Pasita, dahan-dahan silang papalabas ng tahanan. Subalit nang makarating sa pintuan, nakakandado ito, maging ang labasan sa kusina. Ano lang gagawin natin? Tanong ni Gino. Kaagad namang nag-isip si Glenn ng paraan para makalabas doon. Kaya naisip nilang bumalik muna sa silid. Glenn, bilisan mo. Naririnig kong may naglalakad sa sala. Wika ni Janice. Papalapit ang mga yabag sa silid. Dahil wala ng pagpipilian, tinignan ni Glenn ang bintana sa kwarto. Sakto namang kaya itong mabuksan. Pagkabukas ng bintana, walang pagdadalawang isip na tumakas ang magkakaibigan. Mabilis silang pumunta ng sasakyan. Sa pagkakataong yon, inaasahan na ni Glenn na palyado ang kotse. Janice, halika. Tulungan mo ko itulak ang sasakyan. Gino, bilisan mo ang pagpapaandar ha, habang hindi pa tayo nabubuko. Wika ni Glenn. Mabilis na sumakay si Gino at Ingrid. Habang si Glenn at Janice naman tinulak na ang sasakyan. Hindi nagtagal. Umandar na ito. Saktong pagkasakay ng dalawa, biglang sumigaw si Tia Pasita. Galit itong kinakalampag ang kwarto at pagliko ng sasakyan. Saktong nakasilip ito sa bukas na bintana. Nakita nila kung paano nagpalit ng anyo ang tiyahin. Hindi na nag-aaksaya pa ng oras si Gino. Pinaharurot na niya ang sasakyan. Habang sa likuran naman nila, naroon ang dalawang nilalang na pilit silang hinahabol. Ang malas naman natin. Puro aswang na lang ang nakakaharap natin eh. Hindi na talaga ako babalik dito kapag nakaligtas tayo. Wika ni Glenn. Mabuti na lang, maagang nakatunog ang magkaibigan. Kung hindi nila nakitang sugatan si Tio Coronado, matagal na silang naging pagkain ng mag-asawa. Kaya pala walang bawang o asin sa kusina. Buong akala nila ay naubusan lang. Simula ng araw na yon, natuto na ang magkakaibigan na alamin ang pupuntahan at kilalanin ang mga tutuluyang tao. Lumalabas pala na hindi din alam ng umampong kay Ingrid na pumunta sila doon. Kaya pala mahigpit itong pinagbilinan na wag pupunta sa lugar. Nakauwi naman ng ligtas ang apat. Nang ipaalam nila ito sa mga magulang, kaagad silang dinala sa albularyo para masigurado kung sakaling may hinalo sa mga kinain nila. Sa kabutihang palad, normal na karne lang ang hinain sa kanila. Dagdag pa ng albularyo, tila binubusog lang sila para mas malusog ang mga karneng kakainin ng mga aswang. Magpasa hanggang ngayon, nakaukit na sa kanilang isipan ang masalimuot na karanasang dinanas sa piling ng mga aswang. Eto na nga mga kabayan, yung sobrang daming nagtatanong kasi ang bilis nilang naubusan. Yung lana kontra aswang. Ito yung kumukulo kapag merong nilalang o elemento sa paligid. Ano mga sangkap na meron ang lana? Saling dugok, tawas tapol, bato balisong,
banaog, diamante negra, ramo-ramo, luya ng tapol, matan. Anong bisa? Kontra aswang, panghilot sa pilay, panghilot sa masakit na bahagi ng katawan, kontra usog, kontra bati elemento, pwedeng isabit sa bahay pang proteksyon, mabisa ito sa mga nagdadalang tao, pampaswerte at gabay sa paglalakbay. Para sa mga interesado, nariyan ang link sa comment section. Kwentong Bayan.